JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Pablo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Ilan sa ating mga kababayan piniling mamuhay sa pamamagitan ng pagmimina. Bagaman mapanganib, pilit nila itong sinusong dahil mas mabilis ang kita at mas malaki. Marami ang nagbubuwis ng buhay, ngunit para sa kanila, kailangan ito para mabuhay. Ito ang naging kwento ng isa nating taga-subaybay, si Tristan, anak ng isang minero. Simula nang magkaisip, nakagisnan na nito ang trabaho ng ama. Maagang aalis ng bahay at uuwi mga bandang hapon. Punong-puno ng putik ang katawan. Hindi man lubos maunawaan ni Tristan ang trabaho ng ama. Gayunpaman, masaya itong ibinabalita sa mga kamag-aral na ang ama niya, isang taong humuhukay ng ginto mula sa lupa. Ngunit nang magbinata si Tristan, saka pa lamang nito lubusang naunawaan ang trabaho ng ama, kung gaano ito kadelikado at kung ano ang hirap na pinagdaanan ng ama sa tuwing papasok sa butas ng minahan. Nagawang makapagtapos si Tristan ng sekundarya dahil sa pagsisikap ng ama. Ngunit dumating sa punto, sumuko na ang katawan nito, kaya hindi na nagawa ng binatang makapag-aral ng kolehiyo. Sa halip ay naganap ito ng trabaho para may pangtustos sa panggagamot ng ama. Gayunpaman, hindi naging sapat ang kinikita ng binata sa pagtatrabaho bilang kargador sa bigasan. Isang alok mula sa kaibigan ang natanggap na siyang nakapagpabago ng buong buhay at pagkatao. Tristan, nandito ka lang pala. Hinahanap kita kung saan-saan eh. Mabuti na lang nakausap ko ang nanay mo. Ano ba ginagawa mo dito? Wika ni Pablo. Nagpapahinga lang sandali. Nagtatrabaho kasi ko dyan sa may bigasan na yan oh. Magbababa kami ng mga pinagiling na bigas ng mayari. Pero, ano bang sadya mo't naligaw ka? Tugon ni Tristan. Hindi ba dating minero ang tatay mong si Mang Isko? Oh, anong kinalaman nun sa pagpunta mo dito? Sigurado namang naturuan ka niya kung paano maghanap ng ginto sa mga ilog, di ba? Oo naman. Eh bakit nga? Pwede bang dumiretso ko na sa punto? Ang hilig mo magpaligoy-ligoy. May sasamahan kasi kong prospektor. Naghahanap siya ng mga taong may alam kung paano maghanap ng ginto o palatandaan ng ginto. Huy, malaki ang ibabayad niya ha? Siguradong isang lakad lang. Pag nagkataon tiba-tiba ka dito pare ko. Sang lugar nila balak magmina. Hindi pagbimina, Tristan, dahil masyadong maingay yun eh. Mahalata ng karamihan. May isang partikular na kayamanan na hinahanap ang sinasabi kong tao. At alam niyang may palatandaan ng mga yun kung paano itong makikita. Mga nakatagong kayamanan ba ang tinutukoy mo? Hoy, huwag mo ko isama dyan ha. Ayokong masangkot sa iligal na gawain. Kayo na lang. O hindi kaya maghanap kayo na ibang makakasama. Sige na. Babalik na ako sa trabaho. Sandali lang naman pare, ito, paunang bayad. Alam kong kailangan mo ng pera. May sakit si Mang Isko, hindi ba? Siguro naman sapat na ang halaga na yan para mapatigdan siya sa mga espesyalista. Nang makita ni Tristan ang sobrang may makapal na laman, wala na itong nagawa. Alam niya sa sarili na kailangan nga ng pera para sa pagpapagamot ng ama. Kailan ba tayo lalakad? Yan ang gusto ko sa'yo pare. Madali ka palang kausap eh. O ito sa'yo na yan. Magkita tayo sa susunod na araw. Pupuntahan na lang kita sa bahay niyo. O sige, antayin kita ha.
Sinabi ni Tristan sa ama ang pinasok na trabaho. Nung una hindi to samang-ayon dahil alam niya kung gaano kadelikado ang pagmimina. Ngunit nang sabihin ni Tristan na hindi sila magukay, napanatag ang loob ng matanda. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak, Tristan. Delikado ang pagmimina. Alam mong yan ang kamuntikang pumatay sa akin at ilang ko pang makasamahan. Alam ko po yun, Day. Kaya wag po kayo mag-alala. Gagabayan ko lang naman sila kung nasa na mga deposito ng ginto eh. Tapos sila nang bahala doon. Pagpapaliwanag ng binata. Nang sumunod na araw dumating si Pablo para sunduin siya. Kung handa ka na, Tristan, naalis na tayo. Nag-aantay sa bayan yung sasakyan ng amo ko. Malapit lang naman dito yung pupuntahan natin eh. Kaya kung gusto mong makauwi, pwede din. O sige, walang problema. Tara! Pagdating sa bayan, kagad kinausap ng isang lalaki si Pablo. Ngunit malakas ang boses nito, kaya naririnig na Tristan ang pinag-uusapan nila. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ang taong yan? Baka mamaya, niloloko lang tayo, Pablo. Tatamaan ka sa akin. Hindi, Victor. Sigurado ako sa kakayahan ng kaibigan ko. Magaling yan, magtiwala ka. Mahanap natin yung kayamanan na sinasabi mo. Isa lang ang masasabi ko sa'yo, Pablo. Gigilitan kita ng liig. Sa sandaling malaman ko na inoonse mo ko. Ano ka ba? Kakailanganin mo ba ang tulong ko? O pagbabantaan mo ang buhay ko? Kung ganyan ka ng ganyan di hindi bali na lang. Uwi na lang kami. Biglang naglabas ng baril ang lalaki. Napatayo si Tristan, pasikretong dumampot ng bato. Huwag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, Pablo. Baka hindi mo ko kilala. Kaya kitang patayin. Sige, subukan mo. Tignan natin kung sinong hindi makakalabas ng buhay dito. Wika ni Tristan. Napagtanto ng lalaki na wala siyang panama sa dalawang magkaibigan kahit pa meron siyang hawak na baril. Malaking tao si Pablo at si Tristan matipuno ang katawan. Pasensya na kayo. Ibababa ko na ang baril. Alam niyo mga kasama, desperado lang talaga akong mahanap ang kayamanan dahil gusto kong isalba ang buhay ng anak ko. Nasa bingit siya ng kamatayan, kaya hindi niyo ako masisisi kung nagawa ko man to. Kung ano man ang dahilan mo, wala ka pa rin karapatan na pagbantaan ang buhay ng kaibigan ko. Hindi na ako nagtitiwala sa'yo. Pablo, uwi na ako. Sandali lang pare, binayaran na kita eh. Ito ang pera mo. Hindi ko kailangan yan. Lalo pat nalaman kong mula sa isang kagaya mo ang pera. Maghanap ka ng ibang taong makakasama. Basta ako, tapos na ako dito. Inilapag ni Tristan ng pera sa lupa. Naglakad palayo. Ilang minuto nakalipas. Sumunod sa kanya si Pablo. Pare, nagmamakaawa yung tao. Kailangan niya daw talaga yung tulong mo eh. Ayos ka din, Pablo, no? Pagkano ba yung binayad sa'yo? Kahit kamunti ka ng pasabugin niyang bao ng ulo mo, talaga nakikipag-usap ka ba? Hindi na mahalaga yun, pare. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Totoo yun. Nakita ko ang anak niya na nakaratay sa ospital. At ang kayamanang ito lang ang pag-asa niya para ipagpatuloy ang pagpapagamot sa anak niya. Nakaramdam ng awa ang binata. Minsan na itong nangyari sa kanila nang malamang nagkasakit ang kanyang ama. Nagkumahog ang binatang makahanap ng perang pampagamot. Mabuti na lang ay may tumulong sa kanya. Nakita ng binata ang sarili sa lalaki, kaya bumalik ito upang tulungan. Kung totoo ang sinabi niya, handa akong tumulong. Ngunit kung ginawa niya lang dahilan ng may sakit niyang anak, pasensya na Pablo, pero wala akong may tutulong. Para makumpirma ang sinabi ng lalaki, nagpasama sa Tristan sa ospital kung saan nagpapagamot ang kanyang anak. Hindi ako nagsisinungaling tungkol sa anak ko, pare.
Ayan, tignan mo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising. Isang buwan na simula nang dinala siya dito. At ang kayamanang hinahanap ko ang tanging sagot para madala ko siya sa ibang bansa at mapagamot. Gaano kasiguradong totoo ang kayamanang yun? May pinanghahawakan ka bang mapa? Merong mapa. At ang nakakapagtaka, sa bawat pagkakataon, lumilipat ng pwesto ang kayamanan. Hindi ko rin alam ang dahilan pero hinala namin. Nasa loob ito ng kung anong nilalang o hayop. Paano natin mahanap ang kayamanang yun kung hindi pala tumitigil sa isang direksyon? Tama ka, Tristan. Pero heto, tignan mo ang mapa. May 8 marka. Bawat isa sa mga marka, lugar kung saan humihinto ang nilalang na may dala ng kayamanan. Nag-iiwan siya ng marka eh. Nag-iiwan ng bakas o palatandaan. Kaso lang hindi namin masundan dahil hindi kami marunong magbasa ng mapa. Ganon din naman ako, Pablo eh. Akala ko deposito ng ginto ang hahanapin natin pero mukhang ginto pa yata ng engkanto ang gusto niyong kunin. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Tama ang hinala mo, Tristan. Ginto nga ng engkanto ang gusto ko makuha. Isang manggagamot ang nagbigay sa akin ng mapa. Pero hindi ko alam kung paano babasahin. Sinabi ni Pablo na may kilala siyang maalam sa mga kayamanan. Kaya heto, kausap ka namin ngayon. Delikado yung gusto niyong gawin eh. Mahirap kalabanin ang engkantong nagbabantay sa ginto. At kung sakali mang makuha natin yan, panghabang buhay na sumpa ang magiging kabayaran. Alam ko ang tungkol sa kapalit. Pero wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Ang mahalaga, mailigtas ko ang anak ko sa bingit ng kamatayan. Ay naku, napasubo na ako eh. Pahamak ka rin kasi, Pablo. May kilala ako marunong bumasa ng mapang yan. Kailangan nating masiguro na totoo ang mapa bago tayo magpaturo kung paano ito babasahin. Isa rin siyang mahusay na antingero. Madalas siyang nangangalap ng mga mutya. Kaya panigurado, madali lang sa kanya ang pagbabasa ng ganitong mapa. Pag-uusap ng tatlo. Matapos ay nilisan nila ang ospital. Pinuntahan ng kakilala na Tristan. Pagdating, sinalubong kagad sila ng mura. Anak ng put! Na naman na! Ano ba kailangan nyo, Tristan? Bakit nagsama ka na naman ng mga hindi ko kakilala? Pasensya na po, Tio Gideon. Kailangan namin ng tulong mo. May ipapabasa kaming mapa. Mapa? Anong klaseng mapa? Isang mapa na ginto ng engkanto. Ginto ng engkanto. Sigurado ka bang lehitimo ang mapa? Ayoko magsayang ng oras. Kaya nga gusto naming ipakita sa iyo eh. Dahil hindi din namin maintindihan ang nakasulat. Victor, amin na ang mapa. Kinuha ng binata ang mapa. Inilapag sa mesa. Nagulat si Mang Gideon. Hindi niya akalaing lihitimo ang mapang hawak ng pamangkin. Sabihin nyo sa akin, saan nyo nakuha ang mapang ito? Sa isa pong kakilala ko manggagamot. Ito ang ginawa niyang kabayaran sa pagkakautang sa akin. Wala man akong kaalam-alam sa mga ganyang bagay pero dahil nasa bingit ng kamatayan ng anak ko, pinatulan ko na lang. Yan na lang ang pag-asa eh. Lehitimo ang mapa at alam ko kung paanong babasahin. Pero ang tanong, handa ba kayo magbayad ng malaking halaga? Lalo ka na, Tristan. Kung pera ang pag-uusapan, wala pong magiging problema. Sa sandaling makuha namin ang ginto, babayaran po namin ang iyong serbisyo na may kasama pang interes. Hindi yan ang inaalala ko. Hindi naman pera ang tinutukoy ko eh. Kung hindi ang buhay nyo. Hindi nabanggit sa akin na nagbigay na kailangan mag-alay ng buhay. Ito ang kabayaran sa pagkuha ng ginto ng engkanto. At habang pinag-uusapan natin ito ngayon, may nag-aalay na ng kanyang buhay para sa ambisyon mo, Ginoo. Sino po ang tinutukoy mo, Manong?
Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Ang walang muwang mong anak. Biglang naalala ni Victor na hiniling pala ng anak niya na makuha na ang kayamanan. Saka pa lamang napagtanto na buhay ang kapalit ng pagkuha ng ginto at ito ang buhay ng kanyang anak. Ano ang pwede nating gawin? Huwag mong sayangin ang sakripisyo ng iyong anak. Wala nang atrasan pa. Makuha o hindi ang ginto, masasakripisyo pa rin ang buhay ng anak mo. Kaya mag-isip ka, itutuloy mo pa ba o aatras ka na? Hindi ko maaaring isugal ang buhay ng anak ko. Kaya simula nang malaman ko yan, hindi na sana lumala ang kalagayan niya. Itigil na natin to. Gusto ko lang makapiling ang anak ko sa mga nalalabi niyang oras. Hindi ko na gusto ang kayamanan kung mawawala din ang totoong rason kung bakit ako patuloy na nabubuhay. Biglang naantig si Tristan sa sinabi ni Victor. Dito niya napagtanto na hindi masamang tao ang Ginoo. Isa itong ama na labis ang pagmamahal sa anak. Paano po kung ako magsasakripisyo para makuha ang ginto? Pwede naman. Pero nababaliw ka na ba, Tristan? Bakit mo naman iaalay ang sarili mo para lang sa ginto ng engkanto? Hindi naman siguro masamang mag-alay ng buhay para sa iba paminsan-minsan, di ba? Ano masasabi mo, Pablo? Tama ka, pare. Pero hindi pa rin sapat ang dahilan na yon para magbuwis ka ng buhay. Pre, kapag ginawa mo yan, wala nang atrasan. Tiwala ka lang, Pablo. Malalagpasan ko yan. Tio, paano natin malilis ang sumpa ng mapa? Sa pamamagitan ng pagpatak ng dugo mo sa mapa, ito rin ang paraan para matukoy mo ang totoong lokasyon kung saan nakatago ang ginto ng mga engkanto. Walang pagdadalawang isip na nilaslas si Tristan ng palad. Ipinatak ang dugo sa mapa. Laking gulat ng binata dahil nagtipon ito sa isang bahagi. Isang bagay pa ang kinagulat niya dahil ang lugar na tinuro sa mapa, mismong bakuran ni Mang Gideon. Hindi ba bakuran mo ang lugar na to, Tio? Wika ni Tristan habang nakaturo sa mapa. Aba oo nga ano. Pero paanong napunta sa bakuran ko ang ginto ng mga engkanto? Iniiwasan nga to ng mga lamang lupa dahil napapaligiran ng mga proteksyon. Yun mismo ang dahilan. Alam nila na magiging ligtas ang ginto sa lugar dahil pagmamay-ari ng isang manggagamot ng lupa. Maaaring tama ka o maaari din na isa itong panlilinlag. Isang bagay lang ang dapat gawin para malaman. Tara, subukan nating hanapin. Dali-daling lumabas ang mga ito sa tahanan. Ginalugad ang paligid para maganap ng kahit anong palatandaan ng ginto. Maganap ka ng damong buntot kambing. Siguradong nasa ilalim no ng gintong hinahanap mo, Tristan. At sa sandaling makuha mo na ang ginto, wag na wag mong hahayaan na masinaga ng araw. Ibalot mo sa itim na tela dahil bigla itong nagiging bato. Tumangulang ang binata bilang tugon. Nagsimulang mag-ikot sa malawak na bakuran ng Chewin. Hanggang sa napunta ito sa bahaging pinagtaniman ng mga halamang gamot. Hindi ito nakakita ng buntot kambing. Nagpa siya sa Tristan na magpunta sa likod bahay. Doon nakita ang sinasabing damo. Dali-daling hinukay ng binata ang paligid nito at marahang pinunta ng ugat na nakaturo pa ilalim. Talian mo ng pulang tela ang puno ng damo. Nang sa ganon hindi ito hilahin ng engkanto palayo. Habang inaabot ang pulang tela sa pamangkin, sinunod naman ni Gideon ang sinabi nito. Ipinagpatuloy ang paghukay hanggang sa matunton ang isang matigas na bagay. Mukhang nandito na ang ginto, Tio Gideon. Pablo, akin ang itim na tela. Dali-daling inabot ni Pablo ang tela sa kaibigan. Kinapan ni Tristan ang paligid ng matigas na bagay. Marami itong inangat. Medyo may kabigatan ito,
na halos kasing laki ng kanyang kamao. Nang masiguradong pagkakahawak sa bagay, dali-dali silang pumasok sa loob ng tahanan. Sandali lang. Maglalagay lang ako ng proteksyon sa paligid ng bahay na yan. Nang sa ganon, hindi na ito mapalitan ng mga engkanto. Wika ni Mang Gideon. Matapos ay marahang binuksan testan ang itim na tela. Hinawi ang mga napasamang lupa. Nanlaki mga mata ng lahat dahil ang nakuha ng binata, napakalaking tipak ng ginto. Totoo nga ang sinabi nila. Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong kalaking ginto. Pero hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganitong kalaking kayamanan. Inakala ng lahat na tapos na ang gawain dahil nakuha na ang hinahanap na ginto. Pero lingid sa kalaman ng binata, maliban sa mga engkantong nagbaon nito, may isa pang malaking pagsubok na kakarapin. Habang nagkakasiyahan, biglang nakarinig ng malakas sa dagungdong mula sa labas ng bahay. Saktong paglabas si Victor, biglang bumagsak ang malaking punong kahoy sa harapan. Mga kasama, mukhang may problema tayo. Dali-daling lumabas ang magkaibigan, kasunod si Mang Gideon. Isang bagay pa ang hindi ko nasabi. Sa pilitang kukunin ng bantay ang ginto na yan at mukhang nandito na siya. Alam ni Tesnan na kailangan niya itong harapin. Kung hindi, marami ang mapapahamak sa patuloy na pagwawala ng nilalang. Paano natin matatalo ang muwa, Tiyo? Asin, Tristan. Sabuyan mo ng asin ang kanyang mga mata nang sa ganon hindi kanya makita. Eto, saluin mo. Sinalo ng binata ang sisidlan, ngunit saktong magsasaboy na ito. Muling naghagis ng kahoy ang muwa. Tinamaan si Tristan. Tumagos ito sa kanyang katawan na naging sanhi ng agarang kamatayan. Ito na nga ang sinasabi kong kapalit. Pasensya ka na, Tristan. Ginawa ko lahat ng makakaya para tulugan ka. Pero wala. Wika ni Gideon habang nakaluhod sa tabi ng bangkay ng pamangkin. Inalalayan din ni Pablo ang binata para itayo. Kaso nga lang, nakatarak sa likod nito ang isa pang sanga. Hindi makapaniwala si Victor na gagawin nito ng binata. Ialay ang buhay para sa ginto. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito na ang totoong iniligtas si Tristan ay ang anak ni Victor. Matapos ang pangyayari, malungkot na balita ang dumating sa kanyang mga magulang. Ngunit nang malaman nila ang kabayanihan ng binata, kahit papano, naibsan ang pigati. Maging si Pablo, hindi lubos maisip na gagawin ng kaibigan ang ganong kalaking sakripisyo para sa taong ngayon lang niya nakilala at kamuntikan pa silang patayin. At ang gintong nakuha, isinama sa hukay ni Tristan para wala nang mahawa pa ng kamalasan na nagmula sa ginto ng engkanto. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Daniel. Taong 1978. Kalinog, Iloilo. 27 taong gulang si Daniel nang ipadala siya bilang bagong guro sa isang liblib na sityo sa bulubunduking bahagi ng Kalinog, Iloilo. 3 taon pa lamang siyang nagtuturo sa pampublikong paaralan. Puno pa siya ng paniniwala na kayang baguhin ng edukasyon ang buhay ng tao. Mula sa bayan, sumasakay siya ng jeep. Tumawid sa mabatong ilog. Naglalakad ng halos 2 oras sa makitid na daan na napapalibutan ng matataas na damo at matatandang puno. Sa ilang bahagi, hindi na makita ang langit dahil sa kapal ng mga sanga.
Tila unti-unting nilalamon ng bundok ang sino mang pumasok sa lugar. Mahigit 30 bahay lamang ang nasa sityo. Karamihan ay yari sa kawayan, kahoy at pawid. Walang kuryente sa lugar. Pagsapit ng gabi, gasera at lampara lamang ang nagbibigay liwanag sa mga tahanan. Sinalubong si Daniel ni Kapitan Onyok. Magandang hapon, Maestro Daniel. Pasensya ka na sa hirap ng daan. Kapag umuulan, halos hindi na ito madaanan. Ayos lang po, Kapitan. Maganda naman yung lugar eh. Sariwa ang hangin at tahimik. Bahagyang natawa ang kapitan. Ngunit may babala sa kanyang muka. Maganda sa araw, Maestro. Sa gabi baka magbago ang isip mo kapag nagdilim sa lugar. Maging ang hangin ay may sariling bulong. Hinatid niya si Daniel sa bahay ni Mang Rene, ang dating guro sa lugar bago ito nagretiro. Payat ang 65 taong gulang na matanda at halos puti na ang buhok. Ngunit matalas pa rin ang mga mata. Dito ka muna, Maestro. May bakanting silid sa itaas. Bukas ang bahay na ito para sa iyo. Ipinakilala rin niya ang apo niyang si Mila, isang barangay health worker na palagi may dalang basket ng gamot, benda at mga halamang pantapal sa sugat. Si Mila ang lapitan mo kapag nagkakasakit ka. Magaling siya mag-alaga. At kayo naman po, Mang Rene, anong gagawin ko? Ako ang lalapitan mo kapag may nakita kang hindi kayang gamutin ng gamot sa ospital. Napangiti si Daniel. Akala niya, tinatakot lamang siya ng matanda. Bago matulog, lumabas si Daniel sa balkonahe upang pagmasdan ng sityo. Wala siyang narinig na makina, radyo o sasakyang dumadaan. Tanging lagaslas ng ilog at pagaspas ng mga damo ang bumabasag sa katahimikan. Sa malayo, may mahinang liwanag na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Akala niya, may residenteng umuuwi mula sa bukid. Ngunit napansin niya, masyadong mataas ang ilaw at tila lumulutang sa ibabaw ng mga sanga. Mang Rene, may tao po ba sa gubat ng ganitong oras? Lumapit ang matanda sa bintana nang makita ang liwanag. Agad niyang isinarado ang kahoy na panangga. Maagang natutulog ang mga taga rito. Kung may nakita kang gumagalaw sa bundok, huwag mo kagad na tawaging tao. At huwag mo ring tatawagin para lumapit. Baka alitap-tap lang po. Kung yan ang gusto mong paniwalaan, mas mabuti yan. Mula sa kusina, tahimik silang pinagmamasdan ni Mila. Ipinayo nito na wag nang lumabas kapag patay na ang mga gasera sa mga kalapit na bahay. Hindi man kumbinsido, sumunod si Daniel. Bago siya pumasok sa silid, muli siyang tumingin sa bintana. Wala na ang liwanag, ngunit may mahabang anino na tila nakatayo sa hangganan ng gubat. Nang kumarap siya ay biglang nawala. Kinabukasan, nagsimula siyang magturo sa maliit na paaralang may 2 silid. 36 ang mga batang pumapasok mula una hanggang ika-6 na baitang. Habang nagsusulat ang klase, napansin ni Daniel ang isang babaeng nakatayo sa labas ng bakod. Payat, nakasuot ng kupas sa saya at may dalang bilaong puno ng bagong sapol na kamote. Maestro, nariyan na po si Haling Isabel. Sino siya? Nakatira po sa dulo ng daan malapit po sa gubat. Lumabas si Daniel upang lapitan ang matanda. Magandang umaga po, Lola. May kailangan po ba kayo? Ikaw ba ang bagong guro? May dala akong kamote para sa mga bata. Ipakain mo sa kanila mamaya. Maraming salamat po. Ang bait niyo, Lola. Tinignan muna ni Aling Isabel ang mga bata na nasa loob.
May kakaibang lambing at lungkot sa kanyang mga mata. Hindi dapat nagugutom ang bata. Kapag gutom ang bata, pati takot ay madaling pumasok sa tiyan. Tumalikod ang matanda. Naglakad patungo sa daanan ng gubat. Pagbalik ni Daniel sa silid, tumahimik ang mga bata. Bakas sa kanilang muka ang takot. Oh, bakit parang takot kayo sa kanya? May ginawa ba siyang masama? Sabi po ni tatay, wag daw siyang gagawa ng masama o kakausapin ng matagal. Nang gabing yun, pinaliwanag ni Daniel kay Mang Rene at Mang Mila ang nangyari. Namigay lang siya ng kamote pero parang takot na takot sa kanya yung mga bata. Wala ka namang ginawang masama sa kanya. Nagpasalamat lang po ako. Bakit nyo naitanong? Maraming kwento tungkol kay Aling Sabel. Mga kwento na maaaring hindi mo paniwalaan dahil galing ka sa lungsod. Tulad ng ano? Aswang siya? Napatawa si Daniel, pero hindi ngumiti ang dalawa. Sa mga sumunod na linggo, nakilala niya ang mga residente. Tahimik at matulungin ang karamihan. Ngunit sa tuwing nababanggit si Aling Sabel, mabilis na nag-iiba ang kanilang mga muka. Isang hapon, bumili si Daniel ng kape at asukal sa tindahan ni Aling Marta. Dumating si Aling Sabel upang bumili ng asin. Mabilis siyang sinukatan ni Aling Marta nang hindi tumitingin sa kanyang mata. Hindi mo na kailangang bayaran, Sabel. Ay regalo ko na yan. Wika ni Aling Marta. Kailangan kong bayaran yan. Ayoko may utang na loob kahit kanino. Naglabas siya ng 2 lumang barya. Sa gilid ng tindahan nakaupo si Roman, isang lalaking magsasaka, lasing at kilala sa pagiging marahas. Bakit libre sa kanya? Kami nagpapakahirap magtrabaho. Hindi. Tapos yung matanda libre. Takot ka bang sumpay ng aswang? Hindi ako nanunumpa ng kapwa Roman. Tumayo si Roman. Inagaw ang papel na may asin. Ibinuhos ito sa lupa at tinapakan. Ano bang dapat naming itawag sa'yo? Aswang? Mangkukulam o limaw? Manong Roman, tama na yan ha. Mali yung ginagawa niyo sa matanda. Pumagit na si Daniel. Masama siyang tinitigan ni Roman. Bagong dating ka lang dito, maestro ha. Huwag kang makialam sa mga hindi mo nauunawaan. Tahimik na pinulot ni Aling Sabel ang papel. Hayaan mo siya, Daniel. May mga taong hindi kailangan labanan sa galit. Ang sarili nilang puot ang lalaban sa kanila balang araw. Ano? Tinatakot mo ba ako? Hindi. Alam ko lang kung paanong gumalaw ang gutom sa mundo. Naglakad palayo ang matanda. Nang gabing yun, hinarap ni Daniel si Mang Rene. Bakit niyo po hinayaang bastusin ng matanda? Dati kayong guro ah. Kayo dapat ang unang lumaban sa maling gawain eh. Ang pagiging guro, hindi nangangahulugan na alam mo ang lahat ng hiwaga sa mundo. Mabait si Isabel. Sa mga batang gutom, nagdadala siya ng gamot kapag may nilalagnat at hindi humingi ng kapalit. Kung ayaw mong maniwala, wag. Pero wag mo siyang hiyain o sasaktan. Huwag kang mangingialam kapag merong nagsabi na nakita siya sa gabi. Nakita? Saan naman po? Sa paanan ng higaan. Ilang linggo matapos ang insidente, biglang nalanta ang malawak na taniman ng mais ni Roman. Maayos naman ang panahon. Malusog ang katabing bukid. Ngunit sa lupa niya lamang nanilaw, namatay ang mga tangkay. Makalipas ang 2 araw, 3 sa pinakamalaki niyang baboy ang natagpo ang patay. Walang sugat at walang nakitang lason. Sinubukan ni Roman na ipakita sa lahat na hindi siya natatakot. Naglakad siya sa paligid ng bukid. May dalang itak at bote ng alak. Sumisigaw. Hinahamon ang sinumang may gawa ng pangyayari.
Ngunit sa tuwing lulubog ang araw, maaga niyang isinasara ang mga bintana. Inilalagay ang mga upuan sa likod ng pinto. Ayon sa mga kapitbahay, ilang gabi na silang nakakarinig ng marahang pagkalmot sa bubong ng kanyang bahay. Paminsan, may mabigat na bagay na tila lumalapag sa pawid. Saka lamang nawawala bago masindihan ng lampara. Isang umaga, natagpuan ni Junjun ang bakas ng dalawang payat at mahabang paa sa putik sa ilalim ng bintana ni Roman. Hindi to bakas ng tao o hayop na kilala ng mga taga-sityo. Kagad binuhusan ni Roman ng tubig ang lupa. Pinagbawalan ang bata na magsalita. Ngunit bago mabura ang mga marka, nakita din ito ni Kapitan Onyok. Hindi siya nagsalita. Napatanda na lamang ng krus. Pagkaraan ng isang gabi, narinig ng sityo ang sigaw ni Roman. Patakbong lumabas ng bahay. Basang-basa ng pawis at nanlilisik ang mga mata. May matanda! May matanda sa paanan ng higa ko! Nakaupo nakatitig sa akin! Si Isabel! Pumasok si Kapitan Onyok at dalawang tanod, pero wala silang nakita. Kinabukasan, hindi pumasok si Junjun. Dinalaw siya ni Daniel. Nakitang mataas ang lagnat habang pinupunasan ni Mila. Pamangkin pala siya ni Roman. Nakatira sa parehong bakuran. Sa kabilang silid, nagwawala si Roman. Siya ang may gawa. Una ang bukid. Saka yung mga baboy, ngayon pati ang bata. Kapag may nangyari kay Junjun, susunugin ko ang bahay niya. Wala kang patunay. Pwedeng nananaginip ka lang dahil sa alak mo eh. Sinunggaban ni Roman ang damit ni Daniel, pero mabilis siyang pinigilan ni Kapitan Onyok. Nang hapong yon nagtungo si Daniel sa ilog. Natagpuan niya si Aling Isabel na naguhugas ng mga ugat at dahon. Aling Isabel, matindi ang lagnat ni Junjun. Inabot ng matanda ang isang tali ng sariwang dahon. Ibigay mo kay Mila. Pakuluan. Ipainom ng 3 beses sa isang araw. Nga po pala, may sinabi si Roman eh. Nakita daw po kayo sa paanan ng higaan. Kayo po ba yun? Kapag sinabi kong hindi, maniniwala ka ba? Gusto ko lang pong malaman yung katotohanan. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. At hindi lahat ng hindi nakikita ay wala. May mga taong nagdadala ng sariling kapahamakan. Hindi dahil may sumpa sila, kundi dahil matagal nang may kinakanlong na kadiliman. Kapag dumating ang tamang gabi, may mga bagay na kusang lumalapit sa kanila. Mga aswang po ba? Umuwi ka bago magdilim. Huwag mong hintayin na may sumagot sa tanong mo. 4 na araw. Matapos painumin si Junjun ng halamang ibinigay ni Aling Isabel, bumaba ang lagnat. Nagbalik ang sigla ng bata. Ngunit baliktad ang nangyari kay Roman. Mabilis siyang nanghina at pumayat. Kumakain naman siya, ngunit tila walang napupunta sa katawan. Nanlalalim ang mga mata. Nangingitim ang paligid ng mga ito. Isang gabi, nakita siya ni Daniel sa labas ng kubo. Nanginginig at nakatitig sa dilim. Maestro, tulungan mo ako. Ikaw lang ang hindi natatakot sa matandang yun eh. Samahan mo akong humingi ng tawad. Teka, ngayong gabi, parang hindi magandang ideya yan ah. Akala ko ba hindi ka naniniwala? Mamamatay ako kapag hindi ko siya nakausap. Dahil sa awa, pumayag si Daniel. Isinama nila si Kapitan Onyok. Ngunit pagdating sa gilid ng gubat, huminto ang kapitan. Hanggang dito lang ako. Hindi ako lalapit sa bahay niya ng ganitong oras. Kapitan ka! Bakit ka natatakot? Ang pag-iingat ay hindi kaduwagan. Dito ako maghihintay. Nagpatuloy sina Daniel at Roman sa makitid na landas.
Tahimik ang buong gubat. Pagdating sa maliit na bahay ni Aling Isabel, bukas ang pintuan ngunit walang tao. Sa isang sulok, may kahong naglalaman ng mga lumang papel, tansong medalyon at kupas na larawan. Nanlamig si Daniel nang makita ang retrato. Isang grupo ang nakatayo sa harap ng lumang simbahan. Sa gilid naroon ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Aling Isabel. Parehong mga mata, hugis ng muka at mga kulubot. Biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa labas. Tumakbo si Daniel. Nakitang nakadapa si Roman habang nakatayo sa harapan nito si Aling Isabel. Lumayo ka! Bakit mo ako pinapatay? Hindi kita pinapatay. Ang sarili mong galit at kalupitan ang nagbukas ng pinto sa loob mo. Sa matinding takot, sumugod si Roman. Hinablot niya ang buhok ng matanda. Sinuntok ito sa muka. Bumagsak si Aling Isabel sa putikan. Umihip ang napakalamig na hangin. Namatay ang apoy ng gasera. Mula sa kailaliman ng gubat, umalingaw-ngaw ang mahabang ungol na hindi nagmula sa tao o anumang kilalang hayop. Dahan-dahang tumayo si Aling Isabel. May dugo sa labi, ngunit walang bakas ng sakit. Ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng gabi. Umalis ka, Daniel. Hindi ako ang kailangan mong iligtas ngayong gabi. Napahawak si Roman sa dibdib. Napaluhod. Nagsuka ng itim na likido. Pagawarin mo ko! Iligtas mo ko! Hindi ako ang unang dumating sa gabing ito. Muling narinig ang ungol. Walang makita si Daniel. Ngunit dama niya, may ibang nilalang na nakamasid mula sa dilim. Dinala nila ang nanginginig na si Roman pabalik sa sitio. Kinaumagahan, ipinadala siya sa ospital sa bayan. Makalipas ang 3 araw, pumanaw siya. Ayon sa mga doktor, labis na nanghina ang kanyang mga organ, ngunit wala silang matukoy na sakit o lason. Sa lamay, walang nagbanggit ng pangalan ni Aling Isabel. Matapos malibing si Roman, hinarap ni Daniel si Mang Rene. Nakita ko ang larawan sa bahay niya. Matagal nang kuha yun pero hindi nagbago yung mukha niya. Sabihin niyo ang totoo, aswang ba siya? Kung ako ang tatanungin mo, oo. Napatras si Daniel. Bakit niyo siya inayaang tumira dito? Bakit niyo pinabayaang mamatay si Roman? Hindi mo alam ang buong katotohanan. Matagal nang may sakit sa puso si Romana. Binubugbog niya ang asawa niya. Inaagawan ng ani ang kapatid. Nilalaso ng mga aso sa sityo. Marami ng kwento kay Isabel bago pa ako isilang. May nagsasabing aswang siya. May nagsasabing may sumpa siyang dinadala. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam ng buong katotohanan. Bakit tila masamang tao lamang ang napapahamak kapag siya ang napagbibintangan? Baka nagkataon, baka may dahilan. Sa mahigit 60 taon ko rito, wala pa akong naalalang batang inosente o mabuting taong namatay dahil sa kanya. Lumapit ang matanda. Ibinaba ang boses. Isa pa, habang nandito si Isabel, bihira ang pagkawala ng mga tao sa bundok. Noong kabataan ko halos buwan-buwan, may hindi nakakauwi mula sa gubat. Nang manirahan siya sa hangganan, unti-unting tumigil ang pagkawala. Siya po ba ang dahilan? Hindi ko alam at ayoko nang alamin pa. Bago makapagsalita si Daniel, nakarinig sila ng sigawan. Sa gitna ng daan naroon si Kapitan Onyok kasama ang maigit 10 lalaki. May dalang sulo, itak at gaas. Pupunta kami sa bahay na matanda. Tapusin na natin ang takot na ito. Huwag! Kapag pinatay niyo si Isabel, mawawala ang harang. Bubukas ang sityo
sa mas masasamang elemento at nilalang. Patay na si Roman. Hindi na kami mag-aantay pa na mayroong sumunod. Hindi nakinig ang mga lalaki. Dala ng galit at takot. Nagmarcha sila patungo sa gubat. Sumunod sina Daniel, Mang Rene at Mila upang pigilan sila. Naabutan si Aling Isabel na nakaupo sa bangko sa harap ng kubo. Malalim ang kanyang tingin. Tila matagal nang inaantay ang gabing ito. Pinatay mo si Roman. Sinipsip mo ang buhay niya. Hindi lahat ng kamatayan ako ang may gawa. Ngunit may mga taong kusang nagbubukas sa gutom na matagal ko nang nilalabanan. Umamin siya! Sunugin yung bahay niyan! Patayin yung aswang na yan! Pumagit na si Daniel. Itinaas sa mga kamay. Teka, sandali lang, makinig kayo! Habang nakatingin siya sa kagubatan, naramdaman niya, hindi lamang si Aling Isabel ang naroon. Kapitan, baka hindi lang siya ang kasama natin. Biglang tumahimik ang buong gubat. Walang huni ng kahit ano. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mabigat na yabag sa pagitan ng mga puno. Ito ay papalapit sa kanila. May malaking kuko na kumayod sa puno. Napatras ang isang lalaki. Kapitan, may tao ba doon? Hindi nakasagot si Kapitan Onyok. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang isang mababang ungol. Parang napakalaking hayop na humihinga. Nagsalita si Aling Isabel. Kapag pinatay niyo ako, wala nang haharang sa kanila. Sa pagitan ng mga puno, may dalawang pulang mata ang unti-unting nagmulat. Sa itaas ng isang sanga, merong pares. Sa likod ng mga kawayan may pangatlo. 3 pares sa mga mata. Ngunit walang katawan o anyong makita. Tahimik lamang silang nag-antay sa dilim. Hindi sila tatawid hanggat nandito ako. Dahang-dahang ibinaba ni Kapitan Onyok ang sulo. Sumunod ang ibang lalaki. Ibinaba ang mga itak. Makalipas ang ilang sandali, naglaho ang pulang mga mata na parang walang nangyari. Pagsikat ng araw, wasak ang ilang bahagi ng bahay ni Aling Isabel. Ngunit walang residenteng namatay. Nakaupo ang matanda sa ilalim ng malaking puno. Balik sa anyo ng mahina at kulubot na lola. Lumapit si Kapitan Onyok at yumuko. Patawarin mo kami, Isabel. Naging bulag kami sa galit at takot. Hindi ko kailangan ng tawad. Ang kailangan ng sityo. Pangako na hindi nyo hahayaang mamuno ang galit at kalupitan sa inyong mga tahanan. Pero patuloy ka pa rin bang kukuha ng lakas? Buhay sa mga masamang tao? Oo, Daniel. Hindi ako banal, pero hindi ako papatay ng mga inosenteng tao. Paano kung may maging katulad muli ni Roman? Palalahanan nyo siya. Turuang magmahal at magbago. Kung hindi siya masama, wala akong makukuha sa kanya. Lumapit si Junjun mula sa likod ng kanyang ina. Inabot ang isang malaking kamote. Lola Isabel, para po sa inyo. Kayo naman ang kumain ngayong umaga. Tinanggap ng matanda ang kamote. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel na namuo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Aling Isabel. Lumipas ang ilang taon. Nanatili si Daniel sa sitio. Nagkatuluyan sila ni Mila. Nagkaroon ng anak na babae na ang pangalan ay Clara. Nagkaroon ng mas maayos sa kalsada, karagdagang silid ang paaralan at maliit na klinika. Nanatiling matatandang puno sa gilid ng gubat, maging ang bahay ni Aling Isabel na muling itinayo ng mga residente. Magmula noon, itinuro ng mga magulang sa bawat bagong saling lahi ang isang mahalagang aral. May mga nilalang sa dilim na hindi dapat gawa ng masama. Ngunit higit sa lahat, huwag hayaang ang sariling galit ang magpadilim sa iyo.
hanggang sa maging mas masahol ka pa sa halimaw na iyong kinakatakutan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Matias. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Maraming isinilang na may likas na kakayahan, lalo na sa pagpapagana ng mga orasyon. Karamihan sa kanila, tinatahak ang landas ng pagiging albularyo. Naging kilala sa kanilang mga larangan. Ang mga kalalakihan ay nakilahok sa digmaan. Ginamit ang kaalaman upang palayain ang bayan. Ngunit sa panahong ito, kung saan hindi kinikilala ang mga kababaihan sa lipunan, isang pangalan ng dalaga ang lumitaw. Kinatakutan, hindi lang ng mga dayuhang mananakop, kundi maging ng mga nilalang na kagaya ng aswang. Isinilang si Urua sa angkang nakakaangat sa lipunan. Kinilala ng mga Espanyol ang supremasya ng kanyang pamilya. Dahil sa pagpanig ng ama sa mga ito, naging kalaban ng kapwa Pilipino ang angkan ng mahabang panahon. Ngunit dumating ang kaganapan na naging dahilan upang talikuran sila ng pamahalaan na kinampihan. Leticia, tumakas na kayo. Isama mo si Urua. Magtungo kayo sa Ilaga, sa lugar ng ating engkargado na si Mang Simeon. Doon kakanlungin niya kayo. Wika ni Eduardo. Anong nangyayari, Eduardo? Bakit kailangan naming tumakas? Anong ginagawa ng mga Gwardiya Sibil? Bakit sila nagsisipag-alisan? Tinalikuran na tayo ng Espanya. May nagsulsol sa Gobernador General na sinusuportahan natin ang hibagsikan. Malaking kalokohan, hindi natin magagawa yun. Alam ng Gobernador General na nasa kanyang katapatan ng pamilya natin. Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa konseho ang tungkol sa bagay na yan. Wala silang pakialam kahit tayo pa ang may pinakamalaking buwis na binabayaran. Arestuin nila ako at sasamsamin ang lahat ng ari-arian maging ang asyenda. Hayaan mo lang silang gawin ng bagay na yun, Tay. Noon ko pa sinabi sa inyo talikuran nyo ng Espanya bago pa kayo isilid sa bulsa nila. Wika ni Urua. Silensyo, Urua. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na magsalita? Kami ng iyong ina ang nag-uusap. Karapatan? Hindi ba kabilang ako sa angkan na to? At baka nakakaligtaan nyo. Ako lang ang nag-iisang anak. Solong heredera ng lahat ng ari-arian nyo. Ngayon sabihin nyo sa akin kung wala akong karapatan na pagsalitaan kayo. Tama ang anak mo, Eduardo. Una pa lang, alam kong hindi na maganda ang pasya mo na umanib sa mga dayuhan. Tinalikuran natin ang sariling bayan para sa ating kaligtasan at estado. Sa bandang huli, mauuwi din sa wala ang lahat. Nananatili ang respeto ko sa iyo bilang tatay ko. Pero bilang tao, alam mo sa sarili mo, Tay, na itinuturing kitang traidor sa sariling bayan. Ngayon, kung gusto mong tumakas, sige umalis ka. May iwan ako at ipaglalaban ng mansyon. Ipaglalaban ng mansyon. Nasisiraan ka na ba ng bait, Urua? Anong magagawa ng isang babaeng kagaya mo? At paano mong harapin ang batalyones na ipapadala ng Gobernador General? Ilan na lang ang matatapat na voluntaryo sa akin. At kahit sabihin mo mapasang-ayon mo silang lahat, kulang pa rin ang bilang niyo. Tama ang iyong ama, Uruha. Itigil mo na ang kabaliwan mo. Sumama ka sa akin, tatakas tayo. Dispensa, nanay at tatay. Pero may kailangan kayong malaman. Simula nang manakop ang mga Kastila, nagsanay ako sa ilalim ni Mang Simeon. At siguro, ngayon na ang panahon para magamit ko ang lahat ng natutunan ko. Tamang sinabi ni Urua, Don Eduardo. Sa mga panahong ito, nasa ilalim siya ng aking pagtuturo. Isang kakayahan ang natuklasan ko sa iyong anak. Isa siyang bertudes. Bertudes, hindi ba't mga kalalakihan lang ang may kakayahan na maging ganon? At saka, bakit ka kumilos ng walang pahintulot mula sa akin, Simeon? Ipagpatawad mo, Don Eduardo.
Kung sa tingin mo kumilos ako ng walang paintulot, alam kong darating ang panahon na ito. Alam kong lalamunin kayo ng sawang pinapakain nyo. Kaya ginawa ko nararapat upang may isa sa inyong tatayo upang ipagtanggol ang pamilyang ito. Pero babae ang anak ko, Hermano Simon. Hindi siya nararapat na humawak ng itak, baril o makipaglaban sa mga dayuhan. Dito na magwawakas ang paniniwalang yan, Tay. Akong magiging unang babae na lalaban para sa kalayaan. Hindi lang ng ating pamilya, kundi ng buong probinsya. Nang mga panong ito, nasa edad 21 itong si Orua. Bilang nag-iisang anak, siya ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang mga magulang. Minsan itong pinagkasundo sa anak ng kaibigan ni Don Eduardo. Pero tinanggihan ni Orua ang kasunduan. Sa mismong araw ng kasal, para ipakita ang hindi pagsang-ayon, tinutukan ito ng patalim sa leg ang binatang ipinagkasundo sa kanya. Tinakot na puputulan ng ari sa sandaling pilitin ang kagustuhan. Walang nagawa ang ama ng lalaki kung hindi umatras sa napagkasunduan. Noon pa man, may sariling pagpapasya si Orua. Ni minsan hindi ito nagpasakop sama. Walang nagawa si Don Eduardo dahil ito ang pinakamamahal niyang anak. Nagpasya ang Don, nahayaan na lang ito sa gusto niyang gawin. At sa totoo lang, wala namang naging problema. Lalo pang naging maayos ang pagpapatakbo ng hasyenda nang si Orua na ang nangasiwa ng lahat. Mainhin kung titignan itong si Orua. Mahilig ngumiti, kaya naman maraming nauhumaling sa dalaga. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, nakatago ang espiritu ng isang napakalakas sa mandirigma. Ipinaglaban ni Orua ang ari-arian. Dahil sa kaguluhang ito, nagawa niyang patayin ang gobernador general. Hindi biro ang bilang ng mga soldado sa pinatay natin sa labang ito. Siguradong malaking kawalan ito para sa gobernador general. Hindi lang malaking kawalan, Manong. Gagawa ito ng malakas sa ingay sa buong pamahalaan ng Espanya. At sigurado, magkakaroon ng mas malaking gulo. Bagay na dapat nating pagandaan. Sige na, Orua. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga tauhan. Akmang papasok na ng silid si Orua nang marinig nito ang halinghing ng mga kabayong paparating. Sumilip siya sa bintana. Nakita ang karwahe ng gobernador general. Mukhang dumating na mas maaga ang problema natin, Orua. Tama ka. Ano man ang mangyari, bangkay ng taong yan ang hahandusay sa daan. Ipapadala ko sa Espanya ang ulo niya na nakasilid sa kahon. Dali-daling bumaba ang dalaga para salubungin ang gobernador general. Agad naman itong hinarang ng mga kasamang sundalo. Alto, hindi ka maaaring lumapit sa gobernador general. Wika ng sundalo. Napangiti si Orua. Tinitigan sa mata ang mga ito. Luluhod ka. Itututok mo ang iyong baril sa bibig ng iyong kasama. At ikaw naman, itututok mo ang iyong baril sa karwahe ng gobernador general. Tila may kung anong humila sa kamay ng dalawang sundalo para sundin ang utos ng dalaga. Laking gulat ng lahat. Biglang nagpaputok ang sundalong nakatutok ang baril sa karwahe ng gobernador general. Kasunod nito, nagpaputok naman ang isa pang sundalo na nakatutok ang baril sa bunganga ng kanyang kasama. Dali-daling lumabas ng karwahe ang gobernador general. Pinuntahan si Orua. Anong kaguluhan to? Bakit kayo nagpapatayan? Dispensa, Senyor Gobernador. Pero hindi ko ginustong baril ng kasama ko. May kung sino nagutos sa akin at kusang kumilo sa kamay ko. Tonto! At ikaw naman, Muer. Kilala mo ba ang tinatawag nilang Orua? Ako po ang hinahanap nyo.
Isang malaking pagkakamali ang pagtungtong sa bakuran ko. Wika ng dalaga, sabay tagpas ng ulo ng gobernador general, gamit ang itak na nakatago sa kanyang likuran. Nang makita ito ng ilang pang sundalong Espanyol, kanya-kanya sa pagpapaputok, pero hindi rin umubra dahil napapaligiran ng tauhan ni Mang Semyon ang buong mansyon. Tapos na tayo dito, Oruha. Sumunod na tayo sa iyong ama at ina. Sa palagay ko, hindi na tayo hahabulin pa ng mga yan. Opo, Manong Semyon. Umalis na tayo dito. Matapos ang pangyayaring yumanig sa buong puwersa ng Espanya, tuluyan ang naglaho sa paningin ng mga tao ang pamilya ni Orua. Iniwan ng mga ito ang ari-arian. Marami ang nagsabi, umalis ng bansa ang mga ito upang takasan ang parusa ng Espanya. Ngunit may ilang naniniwala na nasa paligid lang si Orua. Sa paglipas sa mga taon, bumagsak ang pamahalaang Espanya. Kahit papano bumalik sa dati ang buhay ng mga tao. Ngunit isa na namang salot ang dumapo sa lugar. Isa-isang nawawala ang mga kababaihan at kabataan. Natatagpuan ng mga ito na wala ng buhay. Naglipanan na naman ng mga mamamatay tao. Kung kailan tapos na ang pananakop ng mga dayuhan, saka naman dumating ang problemang ito. Kung nandito pa sana si Orua, Sino po si Orua, Lolo? siya ang kilalang babae na may kakayahan na pumatay sa pamamagitan ng titig. Talaga, Lo? May mga ganong tao? Oo, Alex. Ang tawag sa kanila ay mga bertudes. Malakas ang kapangyarihan ng kanilang isipan. Kaya nagagawa nilang magpagana ng kahit anong orasyon kahit walang debosyon. Nagagawa din itong kontrolin ng isipan at pasunurin ng isang tao sa pamamagitan ng salita. Nakakatakot pala sila. Paano naman naging bayani yung Orua? Hindi siya kinilalang bayani. Ngunit naging matunog ang pangalan nung kasagsagan ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang nakapatay sa unang gobernador na ipinadala dito sa ating probinsya. Simula noon, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga taong lumaban at nagsimula ang pag-iimagsik. Sa tingin niyo po, sino pong may gawa ng pagkawala ng mga bata at kababaihan dito? Hindi ako sigurado. Pero malakas ang kutob ko na hindi pangkaraniwang tao ang gumawa nito. Habang nag-uusap ang dalawa, narinig nila ang taong bayan na nag-uusap sa labas ng tindahan. Isang biktima na naman ang nakita sa damuhan. Kagaya ng mga nauna, tuyo din ang katawan nito na parang sinipsip ang dugo. Wala ng puso, atay, at ilang pang bahagi ng lamang loob. Ayon sa mga nakakita, hindi pa ito nakukuha ng kinauukulan, kaya dali-dali itong pinuntahan upang makita. Parang may mali. Kung sinipsip ang dugo ng isang to, nasaan ang sugat? Ano po ang ibig sabihin niyo, Lolo? Ayan, napakalaki ng sugat niya sa tiyan. Hindi ba sapat yan para daanan ng dugo? Iba ang itsura ng taong naubusan ng dugo dahil sa sugat kumpara sa sinadyang sipsipin. Tuyong-tuyo ang mga ugat niya. Ibig sabihin sinadyang kunin ng dugo. Pero nasaan ang sugat? Ayos Para kang konstable kung magsalita. Mamaya hindi na ituloy ni Alex ang sasabihin dahil dumating ang isang lalaki na nakasuot ng uniforme ng konstable. Mang Antonio, mabuti at nandito kayo. May tutulong sa amin para malaman ang kinamatay ng babaeng to. Teryo, alam mong retirado na ako. Medyo malabo na din ang mata at kinakalawang na ang utak. Kaya siguradong wala akong may tutulong sa inyo. Kilala po kayo dahil sa kalaman pagdating sa mga kagat ng hayop.
Matagal na kaming nangangapa sa kasong to. Hindi namin alam kung anong nilalang ang may gawa ng pagpatay. Pero may nakita po kami, 2 pares ng kagat. Sa talampakan na, pati na rin sa bandang binti. Maliliit, parang tinusok ng karayom. Dali-daling nilapitan ni Mang Antonio ang biktima. Nakita ang sugat sa talampakan at kanang binti, kung saan naroroon ang isa sa pinakamalaking ugat ng ating katawan. Sa ngayon, hindi ko pa ito matutukoy. Mangyari balikan niyo ako sa tahanan bukas upang masabi ko sa inyo kung anong uri ng hayop ang kumagat sa biktima. Tayo na, Alex. Walang tao sa tindahan. Dali-daling umalis si Mang Antonio sa lugar. Sinundan nito ni Alex. Pagdating sa kanilang tahanan, hindi na nagsayang ng oras ang binata. Kaagad niyang inalam ang dahilan sa biglaang pagkabalisa ng matanda. Lo, ano pong nangyari? Bakit parang bigla kayo nataranta? Sigbin ang pumatay sa babaeng yon. Sigurado ko, yon din ang nangyari sa iba pang mga biktima. Pero ang malaking katanungan, sino ang nag-utos sa kanila? Patuloy na pinag-isipan ng matanda ang mga nalaman. Samantala, naiwan naman si Alex na nagbabantay ng tindahan. Magsasara na sana ito nang biglang dumating ang isang babae na nasa edad 40. Pasensya na. Maaari ba akong bumili ng isang balot ng tinapay? Nagugutom na kasi ko eh. Malayo pa ang pinanggalingan. Yun ay kung hindi naman ako nakakaabala. Ayos lang po. Sandali lang ho ah. Gusto niyo rin po ba ng maiinom? Mabait ka. Sige. Salamat ah, medyo nauuwaw na din ako eh. Inabot ng binata ang tinapay at isang baso ng mainit na kape sa babae. Napansin nito ang dalang gamit. Bagyang natanggal ang nakabalot na tela. Nakita ni Alex ang hawakan ng 2 itak. Naglalako po ba kayo ng mga itak? Parang may 2 pang natira. Tama, medyo matumal kasi ang bentahan eh. Pero mabuti na din 2 na lang ang natira. Bueno, salamat sa inumin. Eto ang bayad ko. Alex, bakit hindi ka pa nagsasara gabi na? Teka, kilala kita. Hindi ko akalaing makikita pa kita uli. Urua! Antonio, matagal na panahon nang lumipas. Ang balita ko naging konstable ka. Oo, pero retirado na ako. Ano ginagawa mo dito? Ang buong akala ko wala ka sa bansa. Nagpaiwan ho ako. Sina tatay at nanay lang ang pumunta sa Europa. May mga bagay akong dapat gawin lalo na sa bayang to. Siguradong may kinalaman ito sa nagaganap na patayan. Maaari. May hinahabol akong isang sigbi ng aswang eh. May mga usap-usapan ako narinig na may mga biktima ng hindi pangkaraniwang pagpatay sa lugar na to. Tama ka. Kinumpirma mo ang hinala ko, Urua. Sa palagay ko, sigbin nga ang pumatay sa mga biktima. At ang Panginoon nito, aswang na kumakain ng lamang loob. Naputol ang pag-uusap ng dalawa. Dahil nakarinig ang mga ito ng sigaw sa hindi kalayuan. Dali-daling lumabas si Mang Antonio. Sinundan naman ito ng babae. Halos hindi makagalaw si Alex sa kinakatayuan. Nang malaman ang hindi inaasahang bisita ay ang maalamat na babaeng Bertudes, si Urua. Matapos itong mapagtanto ang lahat, kagad sumunod ang binata sa kinaroroonan ng dalawa. Nakita nitong nakalabas ang itak ni Urua. Doon palang napagtanto ni Alex. Totoo ang kwento ni Mang Antonio. Tumito ka sa likod, Alex. Huwag kang lalayo. Nasa paligid lang ang kalaban. Mali. Nasa harapan natin siya ngayon, Antonio. Pwede bang humingi ng pabor? Alalayan mo ang babaeng yan palayo dito. Dali-daling kinuha ni Mang Antonio ang babae. Dinala sa ligtas sa lugar.
Nakita din nito ang mga alagang sigbi ng kalaban. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng malakas na angil. Isang nilalang ang lumabas mula sa kadiliman. Marami nitong lumapit kay Urua. Walang pagdadalawang isip. Sinakmal ito ng nilalang. Ngunit mabilis na nakaiwas si Urua. Matapos tinaga nito ang kamay ng nilalang, nakaagad namang naputol. Ang tagal kitang tinugis Dito ka lang pala nagtatago. Maraming buhay na ang inutang mo. Kaya panahon na para magbayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Muling umangil ang nilalang. Nagsipagsugod ang mga sigbin na nakaabang sa paligid. Ngunit hindi man lang ito nakaabot kay Urua. Ikinumpas nito ang mga kamay. Isa-isang nagsipagsabugan ang lamang loob ng mga sigbin. Napasigaw naman sa sobrang galit ang aswang dahil sa pagkaubos sa mga alaga. Muling sumugod ang nilalang. Na siya nitong malaking pagkakamali. Itinaas ni Urua ang kanyang kamay. Biglang napahinto ang kalaban. Hindi nito maikilos ang katawan. Dudukutin mo ang sarili mong bituka at kakainin. Wika ni Urua. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ng nilalang papunta sa kanyang sikmura. Unti-unting bumaon ang matatalas nitong mga kuko hanggang sa lumabas ang mga bituka. Hinugot ito ng aswang, walang pagdadalawang isip na isinubo. Halos masuka si Alex sa nasasaksiyan, kaya tumalikod ito. Tuloy-tuloy ang aswang sa ginagawa hanggang sa mabawian ang buhay. Ikinuyom ni Urua ang palad. Laking gulat ni Antonio dahil nadurog ang ulo ng nilalang. Tapos na ba? Wala na bang kalaban? Wala na sa ngayon. Pero dahil isang sigbi ng aswang ang nakalaban ko, siguradong hahanapin siya na makalahi niya at malalaman nila kung ano nangyari. Muling malalagay sa panganib ang buhay ng mga tao. Ako lang ang hahabulin na makalahi niya, kaya kailangan ko nang umalis. Hanggang sa muling pagkikita, Antonio. Maraming salamat sa masarap na inumin na binigay mo, Alex. Huling wika ni Urua. Matapos ay umalis na ito. Kinabukasan lumaganap sa baryo ang balita tungkol sa nilalang na natagpo ang patay. Hindi na nagsalita pa si Mang Antonio. Mas pinili nito na panatiliing lihim ang pagkatao ni Urua. Naikwento din nito ang kasaysayan ni Urua kay Alex. Lubusang naunawaan ng binata ang totoong dahilan kung bakit patuloy itong naglalakbay. Napag-alaman din ni Alex na dating kasama ng kanyang lolo si Urua sa rebolusyon. Kaya kakilala niya ito ng lubusan. Hindi makapaniwala ang binata. Totoo ang alamat tungkol kay Urua. Katotohanang dinala ni Alex hanggang sa pagtanda. Naikwento sa kanyang mga anak na hanggang sa ngayon, patuloy pa rin nabubuhay sa kanilang isipan. Ang alamat ni Urua, ang alamat ng babaeng Bertudes.